posibleng hindi maaprubahan ang hiling ng lahat ng universidad at kolehiyo na humihingi ng tuition fee increase sa darating na pasukan ayon sa Commission on Higher Education o CHED. Tinatayang 353 mga universidad at kolehiyo ang nagpasa ng petisyon para sa pagtataas ng matrikula ngayong darating na pasukan. Malamang baka mabawasan pa yan after evaluation kasi titingnan natin kung compliant sila in terms of yung mga requirements. Sinasabing 7 rehiyon ang nagpasa ng tuition fee increase, kabilang na ang Metro Manila. Wala namang tuition fee increase sa mga paaralang naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Pag-aaralan ng CHED kung sapat ang dahilan sa pagtataas ng matrikula, tulad ng pagtaas ng sweldo sa kanilang mga guro at empleyado, at pagpapataas ng kalidad at pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan. Titingnan din ng ahensya kung kakayanin ng mga estudyante sa mga naturang paaralan ang pagtataas ng matrikula. Maging ang track record ng paaralan, sisiyasatin din ng CHED. Bilang pagprotesta sa napipintong tuition fee increase, dinumog kanina ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ang tanggapan ng CHED sa Quezon City. Ibinuhos nila ang kanilang galit sa pambabato ng pintura sa gate ng tanggapan ng CHED. Sinunog din nila ang isang mock registration fee na sumisimbolo sa pagtaas ng halaga ng matrikula. Hindi pa man inilalabas ng CHED ang resulta ng pagsusuri. Nanawagan na ang mga estudyante na huwag nilang ituloy ang pagtataas ng matrikula. Ang tawag po namin sa CHED, Commission on Highly Expensive Education. Dahil po, napakakaunti na lamang na nakakagamit ng ating edukasyon. Meron pa siyang lakas ng loob para sabihin na kung hindi natin kaya na magbayad ng mataas na matrikula, mag-transfer na lamang sa state universities and colleges. Pero nakikita natin na maski sa mga state universities and colleges, pinapatakbo ito na parang pribadong mga korporasyon. Sinabi naman ng CHED na maaaring ngayong linggo makumpleto ang lahat ng datos sa kanilang pagsusuri sa mga universidad at kolehiyong naghain ng petisyon. This week or early next week, we can issue the official listings and the actions taken by the Commission. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsnight.